Isang alon ng panlilibak ang lumaganap mula sa panig ng mga manunood ng Sakura Realm. Nakangiting nakaupo ang emperador ng Sakura, labis ang kumpiyansa. Na-activate na raw ang anino nilang isinuksok sa tabi ni Sword Immortal, kaya sigurado siyang panalo na sila sa round na ito. Lalo na't ang Diyos ni Momoka ay nakabase sa pang-aakit, isang perpektong panlaban sa sinumang lalaki. Lumapit si Sakura Momoka at ngumiti ng matamis. Inaasahan kong magiging maganda ang laban natin. Sa unang tingin, kung hindi mo alam kung anong kaharian siya nagmula, akalain mong inosente siya. Pero iyon ang mapanganib sa mga mandirigmang mula sa Sakura, ang kagandahan nila ay may lason. Sa kabilang panig, sa viewing stance ng Eastern Realm, maraming kabataang lalaki ang tila natulala sa kagandahan ni Momoka. Labo ng kanilang tingin, para bang nahipnotismo. Napakagatlabi si Din Lizhian, galit at nag-aalala. Ang kakayahan ng pang-aakit niya, mas malakas pa sa inaasahan. Biglang ipinatong ni Momoka ang kamay sa summoning stone. Agad lumitaw ang ilang makalangit na silhouette sa kanyang likuran, nababalot ng kumikislap na liwanag. Kasabay nito, lumutang sa itaas ng arena ang isang countdown, 50 segundo ang natitirang oras. Nakangiting tumingin si Momoka kay Lu Chongxiang, na tila hindi pa gumagalaw. May bahid ng panunukso ang kanyang tinig. Tulala ka pa rin. Dapat tinatawag mo na ang Diyos mo ngayon. Lalong naging balisa ang mga taga-suporta ng Eastern Realm. Konti na lang ang oras. Sa kabilang dako, tapos na ang ritual ni Momoka. Sa likuran niya, lumitaw ang isang nilalang na may siyam na buntot, mga buntot na maindayog at punong-puno ng mapanganib na alindog. Nakakamangha ang kanyang presensya. Sa hanay ng mga manunood mula sa Britannia Kingdom, maraming napabulalas. Maging ang mga mongheng tahimik mula sa Inner Domain ay namula ang mga pisngi. Nang lumitaw ang Fox Spirit, gumising ito ng matagal ng nakatagong damdamin sa mga kalalakihan. Hindi pa kailanman lumitaw sa entablado ang naturang Diyos ang ito, kaya naguguluhan ang buong arena sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit ngumiti lang si Lu Chongxiang, kalmado at walang kaba. Ayon sa kanyang inaasahan, ang tinawag ni Momoka ay si Tama Mononome, ang pinaka-powerful sa tatlong dakilang yokai queens ng Sakura. Walang katumbas ang ganda at kakayahan nito sa pang-akit. Nang makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, nagdesisyon si Lu na wala na siyang dahilan para mag-atubili. Sa nalalabing 30 segundo ng countdown, dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa summoning crystal. Sa sandaling iyon, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata, hindi niya inaasahang siya ang lalabas. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tinawag ay si Marshal Tianpeng, ang alamat na mandirigmang baboy. Nagtinginan sina Din Lizhian at ang City Lord, parehong gulat. Si Lu Chongxiang ba ay nagsasummon ng isang yokai class warrior? Ngunit may kapalit ang ganitong desisyon. Ang kanyang pangunahing ugnayang banal ay nakatali sa isang human god, kaya nakadepende rito kung anong uri ng Diyos ang maaari niyang matawag. Ang dati niyang tagumpay kay Pangu ay akma sa ganoong klasifikasyon. Ngunit ngayong sinusubukan niyang tawagin ang isang yokai deity, delikado ito. Kapag pamalya siya, agad siyang mamamatay sa Divine Awakening platform. Sa harap ng lahat, humakbang siya ng may dangal. Sa malinaw at kaimtim na tinig, binigkas niya. Ako si Lu Chongxiang, mapagpakumbabang tinatanggap ang pagdating ng dakilang general, Marshal Tianpeng. Nagulat ang buong panig ng Sakura Nation. Para sa kanila, tila nawalan na ng katinuan si Lu Chongxiang sa pagsubok na tawagin ng isang yokai, isang hakbang na sa kasaysayan ay palaging nauuwi sa kamatayan. Maging ang emperador ng Sakura ay ngumisi ng may panlilibak. Sa kanyang tingin, ito'y desperadong hakbang lamang mula sa isang lalaking wala ng iba pang opsyon. Ngunit ang lahat ay napatigil nang ang dambuhalang anino ni Marshal Tianpeng ay unti-unting naglaho, at isang matikas at makapangyarihang lalaking may kakaibang presensya ang lumitaw sa entablado. Nagliyab sa sigawan ang mga taga-suporta ng Eastern Realm. Wala mang makapagsabi kung paano ito nagawa ni Lu Chongxiang, malinaw na siya ay hindi basta-basta. Si Din Lizhian ay napangiti sa pagmamalaki. Sa kanyang isipan, mas malalim pa ang koneksyon ni Lu sa mga sinaunang Diyos kaysa sa inaakala ng kahit sino. Ngunit para sa emperador ng Sakura, walang saysay ang lahat ng iyon. Sa paniniwala niya, kahit pa may anyong tao ang yokai, ito'y isa pa ring lalaki, at walang lalaking makatatagal sa tukso ni Tama Mononome. Tumayo si Marshal Tianpeng sa gitna ng mythic arena, tangan ang kanyang nine-toothed rake.
Higit 3 metro ang taas ng katawan nito, at pinagmamasdan siya ni Lu Qiongxiang na punong-puno ng paghanga. Napakunot-nuo ang marshal, litong-lito sa ingay sa paligid. Ipinaliwanag agad ni Lu ang sitwasyon, na ito ay isang mythic battle at ang Eastern Realm ay pinipilit lunurin ng mga banyagang Diyos. Pinaliit at dinurog nito ang sandata, tila ayaw niyang makisali. Aniya, pagod na siya sa digmaan at nais na lamang manahimik sa ilalim ng buwan, makasama ang babaeng iniibig. Para sa kanya, ang laban ng mga Diyos ay wala nang kinalaman sa kanyang buhay ngayon. Hinarap siya ni Lu Qiongxiang at nakiusap, umaasang mamulat pa ang loob nito. Ngunit hindi umubra ang simpleng pakiusap. Kaya't sinubukan niyang banggitin ang pangalan ng mga nilalang na minsan ay naging bahagi ng buhay ng marshal, si Chang'e, si Tang Sanzang, at maging ang Great Sage na Monkey King. At dito nagbago ang timpla ng hangin. Tumigil ang marshal sa paglalakad. Ang dati malamig na tingin ay napalitan ng matalim at mapangusisang titig. Ngunit ngumiti si Lu, payapak pero matatag. Hindi lang siya basta may alam. Naniniwala siyang kaya niyang ibalik ang mga ito. At kung tutulungan siya ni Tianpeng ngayon, nangangako siyang isa sa katuparan iyon, ibabangon ang mga Diyos ng Eastern Realm at wawasakin ang kadiliman. Ang marshal ay unti-unting nilamon ng emosyon. Sa loob ng isang iglap, lumabas ang kanyang tunay na anyo. Kumislap ang kanyang enerhiya, at mabilis niyang sinunggaban si Lu Qiongxiang sa kwelyo. Buong katawan ni Tianpeng ay nagngangalit sa galit at panlilinlang na kanyang inakala. Humigpit ang hawak ng dambuhalang kamay ni Marshal Tianpeng sa leeg ni Lu Qiongxiang. Unti-unti na siyang nawawala ng hininga, ngunit bago siya tuluyang mawala ng malay, naibulalas pa rin niya ang isang pakiusap, para lamang mapansin ang kanyang tagapangalaga sa likuran. Isang pulang liwanag ang biglang sumiklab mula sa kanyang likod. Tumambad ang imahe ni Pangu, ang sinaunang Diyos ng paglikha. Nanlaki ang mga mata ni Marshal Tianpeng. Walang duda, kilala niya ang aurang iyon. Dahan-dahan niyang binitiwan si Lu Qiongxiang, ngayon ay may halong paggalang ang tingin sa binata. Napagtanto niyang nagkamali siya ng paghusga. Nagbago ang anyo ng Pig Marshal. Nawala ang pagdududa sa kanyang mukha, napalitan ng katahimikan at respeto. Kung si Pangu mismo ang pumili sa batang ito, sino siya para tutulan? Buong loob siyang sumang-ayon na lumaban. Handa na siyang puksain ng kahit sinong ituro ni Lu. Nang itinuro ng binata ang dalagang nasa kabilang panig ng arena, napangisi si Tianpeng. Isang babae lamang. Sa isip niya, sapat na ang isang suntok para tapusin ito. Ngunit hindi iyon basta-bastang kalaban. Ipinaliwanag ni Lu Qiongxiang ang katotohanan, ang kanyang Diyos ay isang siyam na buntot na fox spirit, isang nilalang ng tukso at ilusyon. Lubhang mapanganib, lalo na sa kalalakihan. Sa panig ng mga kaaway, nagtawanan ang ilan. Para bang tiyak na nila ang panalo. Ngunit biglang yumanig ang arena nang ibagsak ni Tianpeng ang kanyang pangil na sandata sa lupa, handang lumaban sa tabi ni Lu. Sa hindi inaasahan, nabighani ang maraming manunood, lalo na ang mga kababaihan mula sa Allied Federation. Maging ang mga monghe ng Brahma Kingdom ay napabulong sa isa't isa. Alam nilang may kakaibang lakas ang pig yokai na ito. Sa gitna ng entablado, dahan-dahang lumapit si Sakura Momoka. Inalis niya ang kanyang kimono at ngumiti. Sa halip na lumaban, nag-alok siya. Bakit hindi raw lumipat si Lu Qiongxiang sa kanilang panig? Handa nilang tanggapin siya bilang panauhing pandangal. Hindi raw siya pababayaan. Sa kanilang bansa, hindi ipapahamak ang bagong gising na pinili ng mga Diyos. Napalunok si Din Lizhian. Hindi na ito simpleng tunggalian. Ang lungsod na pinuno ay napasigaw na rin. Lahat ay kabado, natatakot na baka bumigay si Lu sa panlilinlang. Ngunit hindi siya natinag, hindi siya sumagot. Sa halip, muling lumitaw ang siyam na ngiping rake ni Marshal Tianpeng. Isa itong banal na sandata, isang biyaya mula sa Diyos ng digmaan na ngayon ay nakikipaglaban para sa kanya. Walang kahit anong tukso ang makakayanang yumuko sa kanyang paninindigan. Sa paghawak ni Lu Qiongxiang sa kanyang banal na sandata, naramdaman niya ang pahiwatig ng tunay na kapangyarihan ng siyam ng ngiping rake. Sa kabilang panig, napagtanto na ni Sakura Momo na hindi niya kayang linlangan si Lu. Nang humakbang si Lu Qiongxiang pasulong, inihanda ang kanyang rake para sa labanan. Nagsimula na ang tunggalian. Umangat sa ere si Lu Qiongxiang, hawak ang kanyang rake, at pinakawala ng isang matinding hampas na tila paputol sa kalangitan.
Sa kabila, nagpakawala si Sakura Momo ng isang nakamamatay na teknik, kumislap ang kanyang pamaypay, may dalang nakagagapos na aura ng tukso. Ngunit hindi natinag si Lu Qiongxiang, hindi siya nag-atubiling umatake. Ang kanyang sandata ay bumulusok pababa, at buong puwersang tumama sa pamaypay ni Sakura Momo. Isang puwersang hindi niya inasahan. Malamig ang pawis na damaloy sa kanyang ulo. Sa kanyang isipan, isang babala ang gumuhit. Hindi siya maaaring hayaan pang mabuhay. Mariing isinara ni Sakura Momo ang kanyang pamaypay. Nawala ang inosenteng anyo sa kanyang mukha at napalitan ito ng matalim na titig na punong-puno ng pagpaslang. Mabilis gumalaw ang kanyang mga kamay, bumuo ng mga maseselang senadoryas habang binigkas ang kapangyarihan ng ninjutsu, shadow clone technique. Sa isang iglap, napuno ang entablado ng mga kopya niya, lahat ay parang tunay, hindi mo na moari kung sino ang orihinal. Minamasdan niya si Lu Qiongxiang. Sa tingin niya, ito'y isa lamang bruskong walang utak, isang mandirigmang nanalo lang dahil sa swerte at lakas ng katawan, hindi kailanman maiintindihan ang sining ng tunay na teknik. Nakita ni Lo ang agwat ng kanilang galing. Malayo na ang antas ni Momo kumpara kay Matsumoto. Bigla siyang sumugod. Sa isang mabilis na galaw, yumuko si Momo at binunot ang dalawang espada, pinakawalan ng lihim na teknik ng kanilang angkan. Tumagos ang enerhiya ng espada sa ere, mabilis at matalim. Halos hindi nakagalaw si Lo. Sa huling segundo, umatras siya, naiwasan ang nakamamatay na saksak, pero tumama pa rin sa kanya, at parang basang papel na nilipad ng hangin, lumipad ang katawan niya at bumagsak ng malakas sa lupa. Nagtawanan ang mga taga-suporta ng Sakura. Sa tingin nila'y tapos na ang laban. Isa sa mga clone ni Momo ang tinutukso siya, at nagpaulan ng sunod-sunod na atake mula sa itaas. Wala na siyang matatakbuhan. Pero nanatiling kalmado si Lu. Hinawakan niya ng mahigpit ang nine-tooth rake, at sa iisang buhos ng lakas, pinakawalan niya ang buo niyang enerhiya, pinagsama sa bisa ng 36 heavenly transformations. Kumislap ang sandata, tumagos ito sa mga huwad na imahe, at tumama mismo sa tunay na katawan ni Momo. Napaurong siya, nabiglat duguan ang labi. Samantala, sa kabilang dulo ng entablado, lumapit si Tama Mononom kay Marshal Tianpeng. Isang mapanuksong ngiti ang ibinato niya sa mandirigma at inalok ito ng pagpipilian, lumuhad ngayon at pagbibigyan siyang masilayan ang kanyang kagandahan. Pero sa isip ni Tianpeng, iisa lang ang imahe na maganda sa kanyang paningin, si Chang'e. Walang ano-ano, sumugod siya parang isang kidlat na sumabog. Mabilis ang pag-atake ng kanyang sandata, diretso sa mukha ng Diyosa. Ngunit nakailag si Tama Mononom, tumalon pa atras at bumuo ng mas matinding kapangyarihan. Umatungal siya, at sa tulong ng Suiden Amaterasu, isa sa 3 sagradong gamit ng Sakura Realm, lumaki ang katawan niya at lumakas ang lakas halos 10 beses. Isang tapak lang niya sa lupa at halos mapatamba si Marshall. Pero hindi umatras si Tianpeng. Kumidlat ang kanyang enerhiya, tumugma rin ang laki ng kanyang katawan sa kalaban. Nakipagsabayan siya sa lakas ng halimaw. Nagduelo ang dalawa, saksakan ng laki, bawat galaw ay yumanig sa entablado. Nagkabakbakan sila, at nang tamaan ni Tianpeng ang mukha ng Diyosa, kahit pabahagyang naiwasan, duguan pa rin ang gilid ng labi niya. Tumalikod si Tama Mononom, pinahid ang dugo, at itinaas ang parehong kamay. Dumilim ang langit, at ang mga ulap ay dumaluyong na parang alon ng bagyo. Sa isang kumpas, pinaulan niya ng mga apoy, naglalagablab, at nakamamatay. Isa lang ang tama ng mga iyon, at kahit Diyos ay magiging abo. Habang nakalutang sa ere, sunod-sunod na pinakawalan ni Tama Mononom ang mga bolang apoy patungo kay Marshal Tianpeng. Isa itong walang humpay na pag-atake, tila ulan ng apoy mula sa langit. Unti-unti nang nabibiyak ang espiritual na kalasag ng Marshal, nanganganib ng tuluyang bumagsak ang kanyang depensa. Sa taas ng tensyon, pinapawisan ng labis si Din Lixien, kita sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Ngunit isang biglaang pagbaliktad ng sitwasyon ang naganap. Itinaas ni Marshal Tianpeng ang kanyang kamay at isang makinang nakidlat na kulay dilaw ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan. Tila hinati nito ang kalangitan. Dalawang makapangyarihang figure ang bumaba mula sa mga ulap, sina Rajan at Fujin, mga Diyos ng kulog, hawak ang dambuhalang maso na tila galit ng langit ang dala. Umalangaw-ngaw ang kulog. Ang mga kidlat ay bumagsak na parang talon,
Winasak ang lupa at lumikha ng isang napakalalim na hukay sa harap ni Tama Mononom. Ngunit ang tunay na gulat ay kasunod pa. Mula sa kalangitan, bumaba ang isang dambuhalang buhawi ng tubig. Lahat ng agos at ilog ay tila sumunod sa panawagan ni Marshal Tianpong, dumadaloy papunta sa kanya na para bang sinusunod ang banal na utos. Kumunot ang noo ni Tama Mononom, naguguluhan. Saan nanggagaling ang ganitong kalalakas na tubig? Hindi na siya sinagot ng panahon. Lumipad pataas si Tianpong nang walang kahirap-hirap. Ang sunod niyang pag-atake ay puno ng bangis, nakakatakot ang lakas na dala. Napilitan si Tama Mononom na gamitin ang kanyang protection, isang mahiwagang salamin na enchanted, pero sa loob-loob niya, alam niyang baka hindi ito sapat. Sumiklab ang isang nakakasilaw na gintong liwanag sa pagitan nila. Bumaagsak ang nine-toothed rake ni Marshal Tianpong, dumiretso sa salamin ni Tama Mononom, at sa isang iglap, nagkapira-piraso ito. Napako siya sa kinatatayuan. Walang ekspresyon ang mukha, puro pagkagulat lang ang laman ng kanyang mga mata. Hindi na nag-aksaya ng oras si Tianpong. Sa isang malawak na horizontal na hataw ng kanyang sandata, pinunit niya ang hangin. Tumama ito sa katawan ni Tama Mononom, o iyon ang kanyang akala. Tumigil siya, nabigla. Hindi ito tama. Hindi niya alam, ngunit ginamit pala ng Diyos ang lobo ang teknik na Golden Cicada Escape, isang ilusyon na iniiwan ang katawan upang linlangin ang kalaban. Ang tinamaan niya ay isang huwad. Nawala na ang mapanuksong ngiti sa mukha ni Tama Mononom. Tinitigan niya si Lu Chongshang, at sa isip niya'y nagtaka. Kailan pa nagkaroon ng Eastern Realm ng isang napiling makakasama ang isang nilalang na tulad ni Tianpong? Tahimik lang na sinalubong ni Lu ang tingin niya, matatag at walang takot. Muling umatake si Marshal Tianpong. Gumamit siya ng teknik na water flash step, ang kanyang anyo ay nagmistulang tubig at naglaho sa hangin. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harap mismo ng Diyosa at pinakawala ng isang malupit na atake. Tumama ang nine-toothed rake sa tiyan ni Tama Mononom. Napaluhod siya, duguan, at umubo ng malalim habang tumutulo ang dugo sa lupa. Pero hindi pa siya tapos. Isang kumpas ng kamay at agad siyang bumuo ng panibagong spell. Mula sa likod niya, isang dambuhalang anino ng Diyos ang lumitaw, habang dalawang espiritual na tagapagtanggol ang hamarang sa harapan niya. Sa isang galaw ng pangunahing espiritu, 4 na lumulutang na espada ang biglang sumulpot, umiikot at naghahanda ng malupit na pag-atake. Sumama ang pangalawang espiritu sa pag-atake. Dumilim ang langit. Sa ibabaw nila, bumagsak ang napakaraming enerhiya, tila ulan ng mga banal na sibat mula sa langit. Ngunit nanatiling kalmado si Marshal Tianpong. Alam niya, meron pa siyang isang huling alas. Sa isang iglap, ginamit niya ang pinakamakapangyarihan niyang teknik. Nagbago ang kanyang anyo, naging isang napakalaking agila, mabilis na lumipad sa ere, nilampasan ng ulan ng mga espada ng may malahayop na liksi. Sa sandaling nakalabas sa sakop ng atake, bumalik siya sa anyong tao. Wala siyang bakas ng takot kahit pa nasa harap niya ang mga espiritong Diyos. Nagmumura sa galit si Tama Mononom. Tinangkang alipustin si Tianpong, ngunit ang kanyang pananalita ay tila hangin lang na dumaan sa tenga ng mandirigmang baboy. Muling lumaki ang katawan ni Marshal Tianpong. Ang kanyang nine-toothed rake ay lumobo rin, kasinlaki na ng langit, handa nang ilabas ang pinakamatinding teknik, Celestial River Surge, isang galaw na wawasak sa lahat ng kalaban sa isang hampas. Mula sa langit, bumagsak ang tubig na tila paghuhukom ng mga Diyos. Isa-isang naglaho ang mga multong nakapalibot kay Tama Mononom, naglaho sa sandaling nadampi ng banal na tubig. Isa na lamang ang natirang espiritu, nakaiwas sa pag-apo ng ilog, nanginginig sa takot na tamaan. Ngunit sa sukdulan ng kanyang takot, nawalan ito ng katinuan. Nagalit ito ng husto at pinakawalan ng pinakamalupit nitong atake. Umikot ang enerhiya sa paligid nito na tila bagyong hindi mapigilan. Sa langit, bumagsak ang maraming bowl ang apoy na kulay lila, tila bituing naghuhulog mula sa kalawakan. Wala nang matakbuhan si Tianpong. Nanginag ang lupa sa lakas ng mga pag-atake, at sa wakas, isa sa mga ito ay tumama sa kanya ng direkta. Bumulusok siya sa lupa, basag ang kanyang depensa. Ang kanyang gintong liwanag ay kumikislap na lamang, tila isang kandilang nauupos. Dahan-daang lumapit ang anino ng Amaterasu, waring titigan lamang si Tianpong bilang isang basurang itinapon.
Ngunit sa ilalim ng guho, mahina ngunit matatag na lumabas ang tinig ni Tianpeng, Heart of Purity, Awaken. Isang malakas na enerhiya ang muling sumiklab mula sa kanyang katawan. Unti-unti siyang tumayo, muling nabalutan ng gintong liwanag. Nagulat maging si Amaterasu. Biglang bumusag mula sa bitik ng arena ang dambuhalang kamay, lumusot ito pataas at sinunggaban ang leeg ng Diyos na multo. Nabigla ang espiritu, naramdaman niyang mabilis na nawawala ang kanyang kapangyarihan. Wala na siyang mailabas na kahit anong liwanag. Nakangisi si Tianpeng, lumitaw ang kanyang pangil, at sa isang mabilis na hampas, pinukpok niya ang espiritu ni Amaterasu sa lupa, isang counterattack na mabilis, mabagsik, at walang pag-aalinlangan. Sa huli, tuluyang naglaho ang phantom ng Amaterasu, naging usok na lamang sa hangin. Bumaling si Tianpeng kay Tama Mononome, hindi pa rin nakalimot sa hirap na idinulot nito sa kanya. Ngayon, panahon na para gumanti. Isang mabilis na galaw ng Nine-Tooth Trick, tila palakol ng kamatayan, at tuluyang nawasak si Tama Mononome sa isang iglap. Sa pagtatapos ng laban, unti-unting nawala ang gintong liwanag ni Tianpeng. Bumalik siya sa anyong tao, nakatayo, ngunit halatang pagod at ubos na. Nilapitan siya ni Lu Chongshang, handang yumuko bilang paggalang, pero bigla siyang pinigilan ni Tianpeng. Sa kanyang anyong tao, dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang banal na kapangyarihan ay tuluyang naglaho. Sa huling hininga, iniabot niya ang kanyang hiling, kung sakaling siya'y mamatay, hanapin ang kanyang guro at nakatatandang kapatid upang sabihing hindi siya tumakbo sa laban. Naintindihan agad ni Din Lizhian ang kanyang layunin. Mabilis siyang nagutos, ihanda ang banal na alay para kay Marshal Tianpeng. At sa mismong oras na iyon, habang isinasahimpapawid ang laban sa buong Eastern Realm, kumilos ang taong bayan, nagpadala ng mga alay sa Diyos, isang sabayang panalangin upang maibalik ang lakas ni Tianpeng. Sa pinakabanal na bulwagan ng Pantheon, isang dambuhalang anyo ng baboy ang unti-unting lumitaw, nababalutan ng banal na liwanag. Dahan-daw ang damilat ang kanyang mga mata, si Marshal Tianpeng muling nagising. Sa sumunod na sandali, ang kanyang espiritual na anyo ay lumitaw sa ikalawang antas ng Pantheon, isang lebel na para lamang sa mga Diyos na may tunay na karangalan at kapangyarihan. Isa na siyang SS-tier deity. Isa ng ganap na alamat. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.